Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat for the second time ay nakakapag-preach na po ako sa maraming tao. Alam niyo po, bago dumating ang pandemya, hindi ako sanay mag-preach ng walang tao. Kaya nung in-encourage ako ni Brother JJ na, Pastor, mag-preach ka online. Sabi ko, hindi ako sanay doon. Hindi ko kaya. Sabi kong ganun. Then after 1 year na pag-preach ko online, nung in-invite naman ako na mag-preach face-to-face, sabi ko, teka, kaya ko pa kaya mag-preach? Kaya kung mapapansin nyo, panentingin ko sa camera, kasi yan ang naging training ko for the past 1 year. Ano po? Pero muli po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa kabila ng napaka-abnormal na sitwasyon po, lalo tigit sa Maynila, ay ang Panginoon ay gumawa ng paraan para ako'y makapunta rito at para makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa bawat isa. Lalo tigit po sa mga nangyayari sa kapanahunan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia dito sa mga nararanasan natin ngayon? At tunay po na bilang mga Kristiyano, once na tiningnan po natin itong mga nangyayaring ito sa liwanag ng Biblia, nawa ang atin pong maging tugon ay mas sumigla tayo, no? Mas magningas po ang ating pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya po sa atin pong pagpapatuloy, ay nais ko pong basahin sa inyo ang John chapter 14, verses 1 to 3. John chapter 14, verses 1 to 3. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Sabi po dito sa NIV, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kalayaan na meron po kami. Sa kabila ng maraming restrictions, ay meron pa rin kami, Panginoon, na pagkakataon na buksan ang inyong salita, pag-aralan kung ano ang kinabukasan, kung ano ang inyo pong isinulat na mangyayari sa kinabukasan upang kami makapaghanda sa oras na ito. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na maunawaan ito. Kailangan po namin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ito ay aming maintindihan at maisagawa sa amin pong buhay. At dalayan ko po ang inyong lingkod, gabayan mo siya, naway masabi niya ang gusto mong ipasabi sa bawat isa at huwag niyang masabi yung hindi dapat masabi. Kaya Panginoon, gabayan mo na kami sa aming pag-aaral ng inyong pong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong 1992, ay first time kong nakarating sa Baguio. Nung ako po ay bata, meron akong dalawang na marating. Nung ako ay 12 years old. Una ay Maynila, pangalawa ay Baguio. Pero nung bata pa ako, madalas naman akong napapapunta sa Maynila sapagkat ang nanay ko ay tindera sa palengke. Sa Maynila siya namimili ng paninda. Pero itong Baguio, parang talagang napakalayong lugar para sa akin at napaka-imposible na marating ko. Pero nung 1992, nung nag-aaral po ako sa Bible School, nagkaroon ng Biennial Conference at sabi ko, parang pwede akong pumunta sapagkat lahat ng mga kaklase ko ay pupunta. So kung hindi ako pupunta, ay may iwanan ako. Ako lang ang may iwan sa seminary. Ang problema, wala akong pera. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pera para makapunta ako sa Baguio. So naalala ko yung kuya ko na nagsusupport sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, baka pag humingi ako dito, umangal na siya. Pero sabi ko, sige, subukan ko lang. Pagka hindi, hindi. Pero nung nagsabi ako sa kanya, ay biglang ang tanong niya ay magkano ang kailangan mo? Di sinabi ko agad, baka magbago pa ang isip eh. So I was very excited. No? Parang sabi ko, finally, makakarating ako sa Baguio. Kaya nung nagta-travel na kami, nung makita ko yung karatula, no? Yan, Baguio, 211 kilometers.
Excited na ako. Sabi ko, naku, papunta na nga ako ng Baguio nito ah. Ha? And then, habang nagbiyahe ako, biglang nakita ko na yung zigzag road. No? So sabi ko, ba, mukhang sa Baguio na nga ito sapagkat nakikita ko lang ito sa larawan. Wala ba yung picture? Tumalo na siya. Okay. So hanggang sa makita ko na itong mga pine trees. No? Sabi ko, wow, Baguio na nga ito. Okay? So, habang tinitingnan ko yung mga features, no? Yung mga nababasa ko, napapanood ko sa TV, na indications na ikaw ay papuntang Baguio, na-excite ako, natutuwa ako. No po? Ngayon pong gabi, mga kapatid, hindi ko alam kung kayo ay nagtataka sa mga nangyayari sa kapaligiran natin ngayon. No? Bakit merong matitinding mga bagyo? Bakit sunod-sunod ang mga lindol? No po? At bakit may COVID pa rin hanggang ngayon? No? Kailan ba ito matatapos? Marahil ang tinatanong natin ngayon sa ating mga isipan, ito po ay akin ding tanong, saan patungo ang ating panahon? Ano ang direksyon na atin pong tinatahak? Sa gabing ito, mga kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, kung hindi mo pa sinuko ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, I'm sorry to tell you, you will never know kung saan patungo ang oras na ito. Okay? Kaya I encourage you tonight, no, sa mga nanonood ngayon, I encourage you, you surrender your life to Jesus. Because that's the only time that we will know and we will understand, no, saan papunta ang panahon natin. Saan ba papunta? No? We are on the road going, no, to the second coming of the Lord Jesus Christ. Itong direction po ng ating panahon. Kung titingnan po natin sa liwanag ng salita ng Panginoon, ito po ay hindi na natin pwedeng itanggi, pasinungalingan at baliwalain that this time, no, that this road is going to the second coming of the Lord Jesus Christ. Meron pong 4 na indicators. Para katulad ng pagpunta ko sa Baguio, habang nakikita ko yung mga indicators na yun na papunta na ako o parating na ako sa Baguio, ako ay nai-inspire, ako ay nai-excite, no? Hindi ako naiinip. 111 kilometers pa. Mga kapatid, ngayong gabi, kung halimawang makita na natin itong mga indicators na ito, yung mga nagpapakita, nagpapatunay, no, na malapit na tayo, no, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ang akin pong panalangin ngayong gabi, that we will all be inspired. Kung ikaw ay nanlalamig na Kristiyano sa oras na ito, sana ito ay magbigay ulit ng buhay sa iyo. No? Kung sa gabing ito, merong gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon at tila baga binabaliwala mo. No? Iniisang tabi mo muna. Nawa sa ating pong pag-aaral, no, sa biyaya ng Panginoon, ay makita natin ang kahalagahan na dapat na po natin gawin, no, kung ano yung ipinapagawa niya sa atin. Okay po? So, ang una po na indicator na makikita natin is the promise of His coming. Okay? Ang pangako ng kanyang pagbabalik uli. Naranasan nyo na ba na pangakuan tapos hindi naman tinupad? Anong pakiramdam nyo doon? Sabi nga nung isang TV reporter, ikaw naman, pinangakuan, aasa ka pang tuto pa rin. May mga ganong style no? Pero mga kapatid, ngayong gabi, napaka-importante po ng pangakong ito, no, ng Panginoon, hindi lamang dito sa mga apostol na kausap niya, kundi sa atin din po ngayon. No? Sapagkat ito po ang dahilan kung bakit dapat tayong magpatuloy. No? Huwag tayong mag-give up, huwag po tayong sumuko sa atin pong pananampalataya because of this promise.
Okay? Kung babalikan po natin itong John chapter 14, 6 na beses pong sinabi ng Panginoon sa mga disciples niya na siya ay mamamatay. Okay? At ito pong John chapter 14, ito ang panglima na sinabi niyang mamamatay ako. Actually, nag-start ito sa chapter 13. Na ako'y aalis. At doon sa pupuntahan ko, hindi kayo makakarating. Hindi kayo makakasunod. So para bang yung first 4 na sinabi ng Panginoon na siya ay mamamatay, hindi ito pinapansin ng mga apostol. No? Parang kinabahan na sila, parang totoo na nga ito . Kaya pagdating dito sa chapter 14, nalungkot na sila, na-discouraged na sila. Parang, anong mangyayari sa amin? 3 years ka namin kasama, tapos biglang aalis ka, tapos yung pupuntahan mo, hindi namin pwedeng puntahan. Anong mangyayari sa amin? Kaya ang sabi ng Panginoon dito, do not let your hearts be troubled. Trust in God. No? Trust also in me. Yung salita pong troubled doon, ang literal po na kahulugan noon ay hindi yung ikaw ay malungkot at sinasabi ng Panginoon na huwag ka nang malungkot, smile na, smile. Ngumiti ka. Or tumawa ka. Hindi po yun ang ibig sabihin niya dito. Ang ibig niya sabihin dito, be brave. Laksan mong loob nyo. No? Laksan ninyo ang loob ninyo. No? So, dahil sa pagkawala kong ito, no, maraming mga persecutions kayong makakaharap. Na yun nga ang fear, no, ng mga apostol na ito. Kaya ang sabi niya, don't let your hearts be troubled. Laksan niyo ang loob ninyo. Okay? At sa gabing ito, mga kapatid, kung sa mga pagsubok, na po, kung sa mga hamon na kinakaharap natin sa bawat araw, tayo po ay nadi-discourage, no? Tayo po ay nagdududa, tayo po ay nagdadalawang isip sa pagsunod sa Panginoon. Yan din po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Let not your heart be troubled. Be brave. No? Laksan yung loob nyo. Huwag kayong susuko. Bakit? Ito ang pangako. Okay? Ang sabi niya, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have not told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. May 6 pong dahilan kung bakit nangako ang Panginoon ng ganito. Okay? Bakit niya pinangakuan ang mga apostol na ito? At bakit ay pwede rin po nating panghawakan? No? Pwede rin po nating tindigan sa oras pong ito. Ang una po na dahilan is to ratify the prophecy. Okay? Para pagtibayin ang hula sa Panginoong Jesucristo. That Jesus Christ is the Messiah, the real Messiah. Sapagkat all His life, na po, ang kanyang mga kababayan, ang kanyang mga kapamilya ay hindi naniniwala. Panginoong Jesucristo talaga, tagapagligtas. Okay? Pero dito sa pangakong ito, no, na binibitawan niya sa mga apostol, gusto niyang ipaalam, no, sa kanila at sa atin, no, na nung sinabi niya na ako ay pupunta sa bahay ng aking ama, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan doon at pagkatapos ko, babalik ako. He is ratifying the prophecy. Sapagkat kung mababasa po natin ang Isaiah, ang Jeremiah, ang Micah, ang Daniel, ay ipinapakita po ng pagdating ng Panginoon. Ang kanyang pagbabalik. So, napaka-importante po ng pangakong ito. Na in fact, hindi pa rin naiintindihan ng mga apostol up to this point. In fact, hanggang sa mabuhay na mag-uli ang Panginoon. Kung titingnan po natin sa Luke chapter 24, verses 13 to 24, ang istorya po dito ay yung nag-resurrect ang Panginoon. Okay? After the
3 days na siya ay mamatay, siya ay nabuhay na maguli, no? At hindi makita yung bang sa libingan. So may dalawang lalaki, sa si Cleopas, naglalakad sila papuntang Emmaus at sila ay lungkot na lungkot. No? So ang Panginoong Jesucristo ay sumabay sa kanilang paglalakad. At ang sabi nila, ano bang inyong pinag-uusapan? Ang sabi ng dalawa, ikaw ba ay dayuhan dito? Sabi niya, bakit? Hindi mo ba alam kung ano nangyari 3 days ago? Ay, ano ba? Ano ba ang nangyari? Eh, yung si Jesus, yung si Jesus of Nazareth, no? Na napakagaling niya magsalita, no? Napakamakapangyarihan niya. Akala namin siya aahon sa amin sa kahirapang ito. Eh, siya'y namatay. Tapos ngayon, no? Nawawala daw ang kanyang bangkay. Sabi nung aming mga kasamahan, nawawala. At tingnan niyo ang sinabi niya sa Luke chapter 24. Hindi ko alam kung pag tinagalog niyo ito ay maganda ang Tagalog dito. No? Ang sabi niya sa Luke chapter 24 verses 25. I'm sorry. Sabi sa verse 25, He said to them, how foolish you are and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter His glory? So parang sinasabi dito ng Panginoon, ano ba? 3 taon tayo magkakasama ah. Paulit-ulit kong tinuturo ito sa inyo ah. Hindi lang ako nagturo nito. Pati mga magulang ninyo. Pati kanununuan ninyo. Na ganito ang mangyayari. No? Tapos, hindi lang yung mga magulang ninyo, pati yung mga religious leaders, yan din ang tinuturo. Bakit? Ito na nag-resurrect na ako, hindi nyo pa rin alam? Sabi niya, how foolish are you? Tagalogin nyo ngayon. Napakabagal nyo, napaka-slow ninyo. Diba? So, itong pangakong ito mga kapatid, ay para pagtibayin na totoo ang prophecy about Him. At salamat sa Panginoon, sapagkat itong Biblia, no po, itong pangyayaring ito, ay ngayon na natin nababasa. Kumbaga, alam na natin yung ending. Ewan ko kung may nakapagbasa kayo ng comics. Di ba may comics na wakasan? Ano ibig sabihin pag wakasan? Tapos na agad yung kwento. Oh, isang upuan, tapos na agad yung kwento. Wala nang itutuloy. Ang Biblia natin ngayon, mga kapatid, ay wakasan. Alam na natin ang nangyari. Alam na natin kung sino talaga ang Panginoong Jesucristo. Pero itong mga apostol na ito, no, kumbaga para sa akin, maiintindihan ko na kahit papaano meron pa rin silang duda. No? Saka lang talaga nila totoong 100% na sumampalataya sa Panginoon at sumunod sa Panginoon noong ang Holy Spirit ay dumating sa kanila. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. No? Pag kayo ay pag dumating ng banal na Espiritu, ipapaalala niyang lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat ngayong tayong panahong ito nabuhay. Sabi ko nga, kung ako siguro ay nabuhay noong panahong yun, baka isa ako sa nagpapako sa kanya sa krus. No? Baka isa ako sa mga hindi sumampalataya. Baka nasa impyerno ako ngayon. Diba? So yun po ang una na dahilan bakit niya sinabi ito. To ratify that the prophecy is about the Lord Jesus Christ. It's about Him. Wala nang iba. At salamat sa Panginoon sapagkat ito pong ating pananampalataya ngayon. No? Na sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, pagka tayo humingi ng tawad sa Kanya, tinanggap natin siya, tayo pupunta sa langit. No? Kumbaga, by grace po ang ating salvation. Kung titingnan po ninyo ang ibang religions, ang Muslim, ang Hindus, and others, no, ang Buddhism, ang way of salvation nila is good works. No? Wala silang tagapagligtas.
Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, at kung babasahin niyo po yung way of salvation niya, hindi pa rin sila sigurado kahit sila ay gumawa ng mabuti. Okay? At pagka gumawa sila ng mabuti, ang belief ng iba, no, ay baka sa kabilang buhay o sa another life, ganda na ang buhay ko. Pero tayo mga kapatid, because of this promise, no, pwede nating i-claim. No? Pag tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, we are going to heaven. And this salvation, hindi na ito mawawala kailan paman. At kahit sino, kahit ano, ay hindi po ito mawawala sa atin. Hindi dahil sa magagaling tayong lahat, hindi dahil sa magagandang bagay na ginawa natin. Ito ay dahil sa Panginoong Jesucristo. Because in order for the Lord Jesus Christ to go to heaven, He has to die. Diba? Itong panahong ito ay ilang oras na lang. No? At huhulihin na siya. Ilang oras na lang ipapako na siya sa krus. So, hanggang sa ganitong panahon ay pinapakita niya na siya ang Mesiyas. No? He is the Messiah that was prophesied many years ago. Kaya, salamat sa Panginoon sa pangakong ito. Ang pangalawa po na makikita natin, hindi lamang to ratify the prophecy, but to reflect His ability para ipakita ang kanyang kakayahan. Okay? Balikan po natin ang John 14, ang sabi. Sa verse 2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would not have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Pansinin niyo yung mga highlighted, o yung mga may lines, in my Father's house. Okay? So, sa bahay ng aking ama, so yun ay sa langit. Anong gagawin niya? Ang sabi niya, I am going there. Pupunta ako doon. No? At anong gagawin niya pag nakarating siya doon? I will prepare a place for you. Okay? Habang binasa ko ito, sabi ko, walang tao ang may kaya sa sarili niya lang lakas na pumunta sa langit. Ang dahilan lang kung bakit pag tinanong ko kayo ngayon kung saan kayo mamamatay, kung saan kayo pupunta pagka kayo namatay, ang dahilan lang kung bakit sasabihin nyo, ako'y sa langit pupunta, it's because of the Lord Jesus Christ. But without Him, mga kapatid, diba? Ang sasabihin natin na hindi ko alam. But Jesus, ang sabi dito, I am going to my Father's house. Okay? And then, pagdating ko doon, gagawa ako ng bahay. Hindi niya sinabing, hihingi ako ng tulong sa mga angels para i-prepare ang place for us o for you. Kumbaga, parang ganito yan eh. Kung halimbawang maisip ko na pumunta sa Malacanang, hindi ako basta-basta makakapasok doon. Diba? Parang gusto kong pumunta sa Malacanang bukas, gusto kong makausap ang presidente. Hindi ako basta-basta papapasukin doon. Kailangan una may appointment ka at dapat yung sasabihin mo sa kanya ay mahalagang mahalaga, no? Ito ay makakatulong sa bansa, no? Lalo na kung halimbawa ang sasabihin, alam ko ang gamot sa COVID. Yun, siguro papasukin ka. Pero pagka yung basta mo ka lang pupunta doon, hindi. Pero ang Panginoong Jesucristo ang sabi niya, I am going there. And I will prepare a place for you. So pinapakita dito ng Panginoong Jesucristo na He is powerful, no? Meron siyang access sa langit. At muli ito ipaalam sa atin that if you will believe on the Lord Jesus Christ, no? He can bring us there. Okay? Pwede niya tayo dalhin doon. At yun na nga ang ginawa niya kung maalala natin yung nakapako sa krus. No? You will be with me in paradise. Di ba?
Hindi siya hindi siya humingi ng tulong sa ibang mga angels na, "Ops, tulungan nyo nga ako at dalhin natin ito sa paradise." Ang sabi niya, "You will be with me in paradise." Ang sabi niya dito, "I am going there." So makita po natin dito, no, na ang Panginoong Hesukristo lamang ang makakapagdala sa langit. Diba? At yun din ang sabi niya sa John 14:6, few verses, no, after this, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." So makita natin dito mga kapatid na dapat nating pagtiwalaan, sampalatayanan, sundin ang Panginoong Hesukristo. No? Because He is powerful. Okay? So yun po ang pangalawang dahilan kung bakit siya nangako ng ganito. No? To show them, no, how powerful He is. That He is not the same with the other gods na kanilang sinasamba or gods na sinasamba ng ibang mga tao. Na iba siya sa mga kinikilalang tagapagligtas ng ibang mga tao. Nung isang nabasa ko na article, ang dahilan kung bakit angat ang Panginoon, no, at dapat sampalatayanan ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At siya lang ang dapat sampalatayanan bilang tagapagligtas sapagkat wala hanggang ngayon makakita kung nasaan ang kanyang katawan. Okay? Because of the empty tomb. Sapagkat nagkiklaim na tagapagligtas, hanggang ngayon naandun pa rin ang kanilang mga bangkay, no? O yung kanilang mga labi. Di po ba? Alam nila kung saan nagpunta. Pero ang Panginoong Hesukristo, kung titingnan natin sa Biblia, alam natin kung nasan siya. So pinapakita po nito yung kanyang ability. At ang pangatlo po, mga kapatid, na dahilan bakit niya pinangako ito is to remind them of its certainty. Okay? Para ipaalala sa mga kausap niya at sa atin ngayon pong gabi na siguradong siya'y babalik. Kasi ang sabi niya, kung babalikan natin yung verse 2, sabi niya, "In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back, no, and take you to be with me, that you also may be where I am." Pansinin niyo yung salitang "I am going" and "I will come back." Okay? Kung titingnan po natin yung verb doon, yun po ay present tense at saka talagang ang idea po ay sigurado, no? Hindi, walang pagdududa. Hindi dito na I might go there and maybe I will come back. Hindi niya po sinabi, ang sabi niya, I will come back. So ang ibig pong sabihin, sigurado na siya po ay babalik. Okay? Alam niyo po, according sa research ng isang Bible scholar, meron daw pong 8,000 o plus na mga pangako sa Biblia. At 90% akong yun ay natupad na. Ang hindi kanyang pagbabalik. Okay? So ang sabi niya, ang kanyang conclusion, kung yung 90% natupad, yung kayang 10%, mapapagdudahan mo pa kaya yun? Di ba? Kung halimbawa yung mga mahilig ngutang sa inyo, diya ay lagi siyang nagbabayad, no? At meron pa siyang natitirang kaunting utang. Inyo, pagdududahan nyo pa siya na, naku, baka hindi magbayad to baka taguan ako nito Malaki ang chance, no, na mababayaran yung counting yun. Kung yung malaki na bayaran, di yung kaunti, mababayaran din yun. So, ganun din po mga kapatid, no? Gustong ipaalala ng Panginoong Hesukristo, no, sa mga apostol na ito at sa atin din ngayong gabi
na ang kanyang pagbabalik ay sigurado. Okay? Meron ngang boyfriend. Yung boyfriend ay pupunta sa abroad, iiwanan yung kanyang girlfriend. Ang sabi ng boyfriend, ako ba ay may babalikan pa? Ang sabi naman ng girlfriend, ako ba ay may iintayin pa? Mga kapatid, ngayong gabi, may iintayin tayo. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, I will come back. Babalik ako. Okay? So, di ba pagka parating na yung mga mahal mo sa buhay, excited ka? Kung ano yung mga dapat mong gawin na pinapagawa niya, dapat gagawin natin. Di ba? Kasi may pangako siyang babalik eh. Hindi tayo titingin sa iba. No? Sa Kanya lang, yung ating faithfulness ay nasa Kanya sapagkat siya'y babalik. Babalikan niya tayo. Okay? So yun po ang pangatlo, no? Na gustong ipaalam ng Panginoong Jesucristo. Sigurado ang Kanyang pagbalik. Okay? And then ang pang-apat po, so nakita natin to ratify the prophecy, to reflect His ability, to remind them of its certainty. And then ang pang-apat, to reassure them that He will return personally. Siya po ay babalik in person. No? Hindi po siya magpapaproxy. Okay? Hindi siya magpapadala ng representative. Hindi po si Angel Gabriel or si Angel or Archangel Michael ang kanyang susuguin para bumalik dito. Okay? Kung titingnan po natin sa Acts chapter 1 verses 10 and 11, ang sabi po ng mga angel o ng angel, nung umakyat na ang Panginoon sa langit at nakatingala lahat ng mga disciples and apostles, nakatingala, ang sabi dito, sa Acts chapter 1 verses 10 and 11, they were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. He will come back in the same way you have seen him go into heaven. So, kung paano siya nakitang umakyat, ganun din siya. Siya rin, no? Yung bababa. At ang sabi pa sa 1 John chapter 3 verse 2, 1 John chapter 3 verse 2. Ang sabi po dito, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Makikita natin talaga ng mukhaan. No? Yung talagang totoong itsura ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ang sabi ng Pinecrest.com, meron daw pong 110 different faces, no, na painting ang Panginoon. 110. At ni isa doon, no, sa mga painters nila ay sigurado kung yun nga ang mukha ng Panginoon. Pinintura nila yon, no? Drawing nila yon based on their imagination, no? Based on influence. At ang mapapansin niyo doon sa mga pictures na yon, ang itsura nung Kristo na kanilang drawing, ipininta ay depende sa kung anong bansa sila galing. So kung sa Africa, ano ang tawag nila? Black Jesus. Di ba? Kung sa Japan or sa Chinese, mga singkit, di ba? Hindi ko alam kung dito sa Pilipinas parang wala pang gumawa, no, ng mukha. Madalas ay Espanyol, no, ang itsura na makikita natin. Pero mga kapatid, hindi po yun ang tunay na mukha ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, I will come back. Ako ang darating. No? Hindi mga representative,
Hindi kung sino man, no? Hindi si Moses, hindi si Elijah, no? Hindi si Enoch, hindi si Abraham. Ako ang babalik. Ako ang tutupad ng pangako na ito. Mga kapatid, nawa ito'y magbigay din sa atin ng kagalakan at kasiyahan. May isang kanta na sabi, one glimpse of His dear face, all sorrow will be erased. Mga kapatid, ganito po ang na-realize ko sa pangakong ito. Kung sa pagkakita ko sa Panginoon, all my problems will be gone. I want to see Him right now. Gusto ko na siya makita. Kung lahat ng struggles ko sa buhay, no? Kung lahat ng pinagdadaanan ko ay mawawala pag nakita ko ang Panginoon, I want to see Him. I want Him to come back right now. Ganun din po ba ang inyong nais sa gabing ito? Mga kapatid, when we see Him, all your sorrows, all your pains will be erased. Okay? Kaya mga kapatid, itong pangakong ito ay dapat po nating panghawakan. Ang panlima, bilis tayo. Kaya po sabi nung isang nakarinig ng aking mensahe, blessed daw siya sapagkat ang bilis daw ng aking preaching. Ang ikli ko daw mag-preach. So I hope kayo po ay mabless ngayong gabing ito. Okay. Ang panlima, ito po, to reveal our destiny. To reveal our destiny. Ang sabi ng Panginoon, I will come back. Or in my Father's house, there are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Pinapakita po dito ng Panginoong Jesucristo yung patutunguhan po natin no, pagka tayo sumampalataya sa Kanya. Kasi ang sabi niya dito sa verse 1, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Okay? Ang sabi niya, if you will trust me, I'm going, no, ako'y pupunta sa langit, paghahanda ko kayo ng matitirhan doon, then babalik ko at isasama ko kayo. Para kung nasan ako, ay naandun din kayo. Okay? So, by the way, siguro magtataka kayo, dito sa NIV, ang nakalagay, in my Father's house are many rooms. Pero sa King James, in my Father's house are many mansions. Okay, so, alin nga daw ang mas malaki? Mansion o bahay? Okay. Bakit mansions? At saka bakit house? Okay, ang tingin po kasi natin sa panahon ngayon ng mansion ay yung talagang hindi mo kumbaga sobrang laki. No? Yun ang ating interpretation. Pero noon po, ang tingin nila sa mansion ay dwelling place. Isang lugar na kapagpahinga ka, isang lugar na makakatira ka permanently. No? Kaya ito po ang ginamit ng Geneva Bible, no? Mansion. Context po nito, no? Kaya naman po rooms ang ginamit ng NIV and the other versions. Ang context po nito, sapagkat sa Israel noon, ano po, ang mga magkakamag-anak o ang isang pamilya, ang isang mayamang pamilya, no, ay meron silang piniprepare parati na rooms para sa mga anak nila na mangingibang bansa. Para sa pagbalik nila, meron silang titirhan. Pero ang nakakagawa lang noon ay mga mayayaman. Kahit naman sa panahon natin ngayon yung mga marami lang na kwarto ay yung mga mayayaman lang. Yung mga below average ang kita, madalas studio type lang yan. Kumbaga pag pasok mo, yun na yan. Oh, yan ang kusina, sala, kwarto. Diba? Pero yung mga mayayaman, nakakapag-prepare sila ng mga rooms. Pero mga kapatid, ganito ang aking na-realize habang pinag-aaralan ko to. Sa biyaya ng Panginoon, ako po ay, kaming family ay nakabisita
sa Italy. At alam niyo po, sa Italy, naandun po ang mga museum at iba-ibang magagandang palasyo. Ito pong Palasyo Vecchio. Akala nyo lang ay pangit ang harapan. But once you enter inside that palace, ito po ang kanyang itsura. Okay. Yan po ay isa sa mga rooms doon. Yan po ay napakalaki. Kasya dan siguro 1,000 na tao. At yung ceiling niyan ay mga paintings ng mga kilalang tao ni na Michelangelo. No? Yan naman at maraming mga pelikula ang dyan sinut dahil napakaganda po ng lugar na yan sa Florence. And then meron pa pong isa, nung napapunta po ako ng Rome, meron pong isang palasyo din doon na nakita ko. Palazzo Colonna sa Rome, Italy. So parang simple lang sa labas yan. No? Pero pagpasok nyo sa loob, ganito ang mga rooms na makikita ninyo. Yan. Diba? Para bang, how would you describe that room? No? Isang room lang yan. Ganyan ang itsura. Ito po ang aking na-realize. Teka, mayroong pang isang picture. Ito naman ay bahay ni Michael Jordan. Okay? Kilala natin lahat yan. No? Ito yung kanyang unang-unang mansion na nabili nung siya ay naglaro ng basketball, professional. At ngayon, yan ay sale na. Baka gusto nyong bilhin. Yan ay ang unang price ay $29 million. Pero dahil sa walang makabili, ibinaba niya ng 21. No? Pero dahil sa wala pa rin makabili, binaba niya ng 14.9 million. Wala pa rin gustong bumili. Pero napakaganda po ng mansion na yan. Meron yan 10 rooms, may basketball court, merong gym na state of the art, meron niyang sigarilyuhan. Kasi mahilig magmanigarilyo si Michael. No? Pero ganito po ang na-realize ko. Bakit ko pinapakita yung mga pictures na yan? Mamamangha tayo sa galing ng mga architects niyan, ng mga engineers niyan, di ba? Pero ito po ang pumasok sa isip ko. Mas magaling ba ang mga architects na ito, mga engineers na ito, sa Panginoong Hesukristo? Are they better than my Lord? And this Lord of mine prepared a place for me in heaven. Kaya sabi ko, gaano kaya kaganda ang pwedeng gawin ng Panginoon, no? Na room sa atin. No? Kung itong mga tao nakakamangha, no? Pero yung mga yan, mga hindi nga sumasampalataya yung mga yan sa Panginoon. But mga kapatid, the Lord owns everything. Okay? Lahat ng kayamanan sa buong mundo, lahat ng kayamanan na ating alam, yan po ay pagmamay-ari ng Panginoon. At ang sabi niya, He is going there to prepare a place for us. Hindi ko po alam kung ilan sa atin dito ang may sarili ng bahay. Pero sa katulad ko po na nakaaning beses ng lumipat, no? Napakahirap mag-impake, napakahirap magbiyahe, napakahirap mag-ayos uli, tapos lilipat ka na naman. No? At dito po sa atin, dahil sa tayo ay tropical, no? Ang bilis masira ng bahay. Di po ba? Pag hindi mo siya talaga inalagaan, ang bilis masira. Eh kung may pera, kung wala ka na pang-alaga, wala na, pababayaan mo na lang yun. Di ba? Parang babay na lang. Malulungkot ka na lang. Pero mga kapatid, the place, the room, the mansion, no, na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, ay gawa ng Panginoong Hesukristo, who is the owner of everything. No? Who is your Lord and Savior. Kaya alam niyo, habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, bumalik ka na, please. Sapagkat, yun nga, sa akin na nangungupahan, yung makita ko, yung ginawa ng Panginoon sa akin na room, ay talagang napakalaking ginawa and comfort. At mga kapatid, ito sisiguraduhin ko sa inyo. Pag nakita natin ang rooms na yon na binigay ng Panginoon, itong magiging reaction natin. Ako, itong magiging reaction ko. Lord, salamat. Niligtas mo ako
Niligtas mo. Dahil pagsisisihan ko talaga ng malaki kung hindi ko tinanggap ang Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng ganun kaganda sa bahay kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya mga kapatid, ganito po. No? Bago po tayo ma-excite sa katotohanan ito, ang pang-anim at ang panghuli na dahilan to revive their energy. To revive their energy. Ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. No? Huwag kayong panghinaan ng loob. Ha? Huwag kayong ma-discourage na aalis ako. May dahilan kung bakit ako aalis. At sa aking pag-alis, babalik ako. No? At ito ang gagawin ko sa pag-alis. Hindi sa pangsarili ko. No? Hindi dahil sa gusto ko lang umalis. Kaya ako aalis. No? May gagawin ako para sa inyo. Kaya dapat patuloy tayong ma-encourage. No? Patuloy tayo na sumunod sa Panginoon. Sapagkat hanggang ngayon, kaya hindi siya bumabalik. I firmly believe, ginagawa pa ng Panginoon, no? Yung huli na sasampalataya sa Kanya, no? Ay ginagawa pa niya yung Kanyang bahay. No? Because the moment na sumampalataya na yung huli, babalik na siya. Okay? Ngayong gabi, as I close, God fulfills His promises. No? Kung titingnan po natin sa Joshua chapter 21 verse 45. Joshua chapter 21 verse 45. Ito po ay pagkatapos na masakop nila ang promised land, pagkatapos nilang ma-divide, no? Na may distribute yung mga lote, no? O yung kanilang mga bahagi. Ito ang sinulat ni Joshua. Ang sabi niya sa verse 45, not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Okay? Lahat ng pangako ng Panginoon ay tinupad niya. Then 24 years after, nung malapit nang mamatay si Joshua, ito ang sabi niya ulit sa Joshua chapter 23 verse 14. Ang sabi niya, Joshua 23:14, now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. No? So yun ang kanyang conclusion ng kanyang buhay. No? After 24 years, ang sabi niya, the Lord is still fulfilling His promises. Okay? And then, after 416 years, ito naman ang sabi ni King Solomon nung idinedicate niya ang temple. Sa 1 Kings chapter 8, verse 24. 1 Kings chapter 8, verse 24. Ano ang sabi ni Solomon? You have kept your promise to your servant David my father. With your mouth you have promised, and with your hand you have fulfilled it as it is today. No? So lahat ng ipinangako mo sa aking ama, hanggang ngayon ay iyong tinutupad. Okay? At 175 years after this, ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nangangako siya uli, no? That I will come back. And 2,000 years after that, tayo na yon. Sasabihin ko sa inyo, nung kinikwento kanina ni Pastor yung aking buhay, no? Actually, sa ganito nagsimula yan. Nung sinabi ko una sa nanay ko na magpapastor ako, ang una niyang tanong sa akin, may sweldo ba ang pastor? Magkano ba ang sweldo ng pastor? Hindi ko alam. So tinanong ko si Pastor, Pastor, may sweldo. Magkano ba ang sweldo mo? Ang sabi niya sa akin, wala. Sabi ko, wala kayong sweldo? Pero, ang ginawa, ano ang kanilang buhay, no? Yung kanilang nanamit, yung kanilang kinakain, ubusan ko ng pagkain si Shali, no? Ng mangga, no?
Sabi ko, ba itong mga ito yung kumakain ng isang buong mangga. Samantalang kami, pisngin na, hahatiin pa. Para makatikim lang. Sabi ko, kung ganito ang buhay ng pastor, sabi ko, magpapastor ako. And yun nga, later on, patuloy na kumbaga pinapagliyab ng Panginoon yung apoy sa aking puso na talagang ito ang direksyon. Na sabi ng nanay ko sa akin, natatakot ako na baka mag-shift ka. Kasi lahat ng mga kapatid ko, kami po ay siyam lang, no? Siyam. Pampito ako, pangwalo ako. Yung mga na sa akin, lahat nag-ship yun. No? Ng course. Sabi niya, napakahirap pagka mag-ship. Gusto mo mag-aral sa Maynila. Sabi ko sa kanya, Inay, ito po ang pinapangako ko sa inyo. Pag pumasok ako sa Bible school, hindi ako lalabas dyan hanggat hindi ako nakagraduate. No? Yan ang pangako ko. Kaya doon lang siya na-convince. Sabi niya, kung yan talaga ang gusto mo at yan ang sa tingin mo na gusto ng Panginoon, then go. Then after 2 weeks, he died. She died. No? Namatay na siya. At salamat sa Panginoon sapagkat bago siya namatay, ay pinayagan niya ako. Sapagkat malaking parang mahirap sa kalooban ko kung walang blessing ang aking parents pag pumunta ako doon. At isa yun sa mga indication na hiningi ko sa Panginoon kung gusto talaga niya ako magpastor. Payagan ako ng aking mga parents. And yun nga, no? Yun po ang nangyari. Yung kinakatakot ng nanay ko, at siguro kinakatakot ng marami sa mga pastor na baka maghirap. No? Totoo yun, mahirap talaga. Pero itong na-realize ko, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Ito po ang aking gustong sabihin sa inyo. Simula nung naglingkod ako sa Panginoon, hindi pa ako nag-miss ng meals. Dahil wala akong makain. Dahil wala akong bili. No? Nag-miss ako ng meals dahil gusto ko. Ayoko lang kumain. No? At the Lord has been faithful. He provided all my needs. Hindi ko po pinagmamalaki ang mga napuntahan ko. Pero those are blessings. Actually, yung mga pinuntahan ko po, hindi po yun para patunayan sa iba na ang pastor ay nakakapunta sa ibang lugar. Hindi po. Yun po ay para patunayan sa akin. No? Na pagka sinunod mo ako, lahat ng fears mo, aayusin niya. Papatunayan niya sa'yo na hindi totoo yan. God is faithful to His promises. At nung sinabi niyang siya'y babalik, mga kapatid, He will come back. Ngayong gabi, as I close, isa ka ba sa babalikan niya? Sa mga nakikinig ngayon, kayo ba ay babalikan niya? Ang sabi dito, para kanya balikan, you trust, no? You believe in me. At kung sakali sa gabing ito, ikaw ay babalikan niya, gusto mo bang ikaw lang ang balikan niya? How about your family? Your friends, your relatives, your neighbors. Gusto mo bang maiwan sila? Kaya ang hamon sa atin ngayong gabi, mga kapatid, nawa, kung sa tingin mo wala ka pang relationship sa Panginoon, now is the time para isuko mo ang buhay mo, anggapin mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Dahil ang pangako niya, once na ginawa mo yun, He will come back for you. And you have a place in heaven. Okay? Napakaganda pong pangako. At ngayong gabi, mga kapatid, kung may loved one pa po tayo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, I'm challenging you, I'm encouraging you, isama natin sila sa pagbabalik ng Panginoon. At ngayong gabi, nawa ang maging reaksyon natin sa ating pag-uwi. Sana ay hindi agad natin isipin na ano ba pinapagawa sa akin ng Panginoon. Mag-share na agad ako ng salita ng Panginoon. Sana hindi po yun ang una nating gawin. Ang una nating gawin, we decide tonight that we will love the Lord. We will love the Lord with all our hearts, with all our strength, with all our mind, and with all our soul. Sapagkat yun ang dahilan. No? Kaya tayo ay pupunta sa langit pagka tayo ay sumampalataya sa Kanya.
Mga kapatid, ano ang mga ipinangako mo na sa Panginoon sa oras na ito? Ang Panginoon tutuparin niya yung pangako niya sa atin. Tayo ba? Kailan tayo huling tumupad sa ating pangako sa Panginoon? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe. Madalas na naming naririnig itong talatang ito. Pero salamat sa panibagong kulay, sa panibagong katuruan, sa panibagong hamon na ibinigay nito sa amin. Sa amin pong pag-aaral ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Nawa po ang unang indication na ikaw ay babalik, your promise, ay gumising sa amin na gawin kung ano mga dapat namin gawin. At lalo tigit, tulungan mo kami na mas mahalin ka pa ng higit sa aming ginagawa sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag ka naming ipagpalit sa kahit ano at kahit sino. Ikaw po ang maging number one sa buhay po namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.